Tumatagingting na 30,000 pisong tulong pangkabuhayan ang ipinagkaloob ng local government unit ng Oral Eastern Samar at ng 14th Infantry Battalion, 8th Infantry Division kay Antonio Burak alias Tony, 38 taong gulang, isang dating kasapi ng Rebuilding New People's Army sa nasabing bayan nitong 15 lamang ng Pebrero taong kasalukuyan. Isang simpleng programa na isinabay sa lingguang flag raising ceremony ang isinagawa sa pangunguna ni Oras Mayor Neil Alvarez upang masaksihan ng kanyang mga nasasakupan. Naroon rin ang trupa ng 14th Infantry Battalion na siyang nangangalaga kay Tony. Ang nasabing halaga ay personal na inabot ni Municipal Social Welfare and Development Officer Mrs. Leah P. Ocolam na nagpakita ng kagalakan sa naturang gawain. Parang special occasion yan kasi magbibigay ng financial assistance sa credit returnees who came to default sa our home, si Mr. Antonio Morcibora, para mayroon siyang pasimula na makapag-start siya ng livelihood para naman makatulong sa kanilang pamilya, lalo na ng kanyang mga anak na nag-aaral ngayon at sa kanyang misis para mag-start ng sari-sari store. Ipinahayag naman ni Mayor Alvarez na kailangan ng sapat na atensyon sa bawat rebuilding sumusuko upang magkaroon ng katahimikan at pag-unlad ang bayan ng Oras. Pero ang campaign against insurgency is not, ang solusyon ay budget. This needs convergence. Lahat dapat nagtutulong-tulong. At natutuwa ko na ang civilian populace nag-cooperate, ang lahat ng sectors of the PNP, sectors of the society, sectors of the government, branches of the government, nagtutulong-tulong na. Kung matatandaan, si Burak ay kusang loob na sumuko kay Lieutenant Colonel Hermelo de Mafiles, ang pinuno ng 14th IB kung saan dala ang kanyang M16 Armalite Rifle, kasama na ang isang short magazine na naglalaman ng 10 bala. Malaki naman ang pasasalamat ni Burak sa pamalaan at nabigyan siya ng biyaya upang magamit niya sa kanyang pagbabagong buhay. Okay. Salamat sa gobyerno nga nabubuligan niya sa hamon surrender nga anera siya rin nga diri mabubuligan ano man niya nga man nabubuligan Pandamo naman ang nabuligan ng gobyerno. Nananawagan naman ang pinuno ng 14th IB sa mga rebelde na sumuko sa pamalaan at magbagong buhay kagaya ng ginawa ni Antonio Burak. Magkakaroon na rin ng magandang kinabukasan ng ating mga kapatid na magsusurrender o magbalik loob sa ating pamahalaan. Ako po'y nananawagan kung meron pa pong mga kaibigan natin o mga kapatid na gustong bumalik loob, we will be very happy and we will help you. Pinuri naman ng punong general ng 8th Infantry Division na si Major General Mario F. Chan ang naging desisyon ni Antonio Burak na magbalik loob sa pamalaan at makapagsimula ng isang mapayapa at masaganang pamumuhay kasama ang kanyang pamilya. Umaasa ang pamalaan na mas marami pa ang susunod sa yapak ni Burak, hinggil na rin sa isinusulong ngayong internal peace and security bayanihan ng pamalaan. Sa halap po ni Major General Mario F. Chan, Commander ng 8th Infantry Division, Philippine Army, ito po si Corporal Mark Agban ng 8th Cebu Battalion ng Kampo Pagkatalugan Samar, Nagulat.